Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinadala noon ni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ang grupo ng mga Muslim sa Roma upang sakupin nila ang imperyo ng Roma. At kasama sa grupo na ito ang isa sa mga batang sahaba radhiyallahu an na walang iba kundi si Abdullah bin Hudzafa bin Qais as-Sahmi radhiyallahu an. Subalit sa kasawiang palad, mga kapatid, ang mga Muslim kasama si Abdullah bin Hudzafa ay nabihag ng mga Romano. At pagkatapos si Abdullah bin Hudzafa ay dinala sa harapan ng hari ng Roma na walang iba kundi si Heraclius. Hiniling ni Heraclius na yakapin ni Abdullah bin Hudzafa ang Kristyanismo at talikdan niya ang Islam. Subalit, si Abdullah bin Hudzafa ay natiling matibay, natiling matatag, at hindi niya ipinagkanulo ang kanyang pananampalataya. Hindi niya tinalikdan ang kanyang pananampalataya, sa halip siya ay naharap sa isang matinding pagsubok na maaring ikamatay niya at ng kanyang mga kasamahan. Subalit ang kanyang naging desisyon ay manatili sa pananampalatayang ito, ang relihiyon ng Islam. Na kung kaya, siya ay dinala sa bilangguan at siya ay binilanggo doon kasama ang kanyang mga kasamahan. Matagal na panahon, hindi pinakain at hindi pinainom si Abdullah bin Hudzafa sa loob ng bilangguan. Subalit, siya ay natiling sa kanyang desisyon na hindi talikdan ang kanyang pananampalataya. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkagutom at pagkauhaw ni Abdullah bin Hudzafa, pinadalhan siya ng hari ng Roma na si Heraclius ng karne ng baboy at saka ng alak, na baka sakaling sa pagkakataon na ito, tatalikdan niya ang pananampalataya at yayakapin niya ang Kristyanismo. Subalit ano bang nangyari, mga kapatid? Tunay na ito ay tinanggihan ni Abdullah bin Hudzafa. Hindi niya kinain ang karne ng baboy at hindi niya ininom ang alak na ibinigay sa kanya ng hari ng Roma. At pinili pa niya na mauhaw at magutom sa kalagayan na yaon. At nung ito ay inabot ng hari sa kanya, ang karne ng baboy, pagkatapos nito, muling hiniling sa kanya ng hari ng Roma na si Heraclius na talikdan ng Islam at yakapin ng Kristyanismo, na ang kapalit ay ipapaasawa sa kanya ang dalagang anak ng hari at ahayaan siya na maghari kasama niya. Subalit siya ay natili sa kanyang relihiyon at naging matatag, at lahat ng mga ito ay kanyang tinanggihan. Na kung kaya, sa pagkakataon na ito, ang hari ng Roma na si Heraclius ay punong-puno na at wala na siyang maisip kung ano ang maaaring i-offer sa kanya upang talikdan niya lamang ang Islam at yakapin ang Kristyanismo. At sa puntong ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nagdala ang hari ng kumukulong tubig na ito ay nakalagay sa isang palayo. At pagkatapos, yung kumukulong tubig na ito ay inihagis doon sa isa sa mga bilanggo na buhay, mismo sa harapan ni Abdullah bin Hudzafa, sa kanyang mga mata, at nakikita mismo ni Abdullah bin Hudzafa ang nangyari na yaon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Na baka sakaling sa pamamagitan nito ay talikdan ni Abdullah bin Hudzafa ang kanyang relihiyon at yakapin ng Kristyanismo, at siya'y pinagbantaan ng hari na kung hindi niya tatanggapin ang alok niya, ang halok ng hari sa kanya, na talikdan ng Islam at yakapin ng Kristyanismo, ang kanyang kapalaran ay maging katulad ng taong yaon. Subalit sa pagkakataon na ito, mga kapatid, umiyak si Abdullah bin Hudzafa at
habang ito ay nakikita ng hari at ng mga Romano, sila ay nakangiti dahil inaakala nila na bibigay na si Abdullah bin Hudhafa. Siya ay magiging Kristyano na at hindi na siya magiging Muslim. Subalit mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nanatili siyang matibay, nanatili siyang matatag, at hindi niya pa rin tinalikdan ang Islam. Siya ay tinanong ni Heraclius kung bakit siya umiyak. Sabi ni Abdullah bin Hudhafa, ako ay umaasa na sana pagkalooban ako ng 100 buhay upang lahat ng ito ay aking iaalay sa landas ng Allah habang namamatay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, wallahi ang iman ng sahaba na ito ay kailanman ay hindi matatagpuan sa karamihan sa mga Muslim sa panahon ngayon. Ang iba sa mga Muslim sa panahon ngayon ay kanilang tinatalikdan ang Islam, at ang iba sa kanila ay binigyan ng pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng kakaunting pagsubok pagkatapos nilang yakapin ang Islam. At ang iba sa kanila ay dati ng mga Muslim, subalit sa mga pagsubok na ito ay tinalikdan nila yung Islam, pagsubok sa pera, pagsubok sa kanilang pananamit, pagsubok sa kanilang pagsasagawa ng pagsamba at gawaing kabutihan, pagsubok sa kanilang mga magulang, pagsubok sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga trabaho pagkatapos silang yakapin ng Islam. Subalit, ang mga taong ito ay kanilang tinalikdan ang Islam dahil sa mga pagsubok na ito, na kung ating iisipin yung mga pagsubok na ito, kung ihahambing natin sa pagsubok ng mga sahaba, pagsubok na dumating kay Abdullah bin Hudhafa bin Qis as-Suhami radiyallahu anhu, ay kailanman ay hindi nakakaabot ang mga pagsubok ng mga Muslim sa panahon ngayon kaya sa pagsubok na dumating kay Abdullah bin Hudhafa. Nasaan tayo? Nasaan ang ating iman sa mga sahaba na ito? Nasaan ang ating pananalig, ang ating katapangan na manatili sa pananampalataya ito sa kabila ng pagsubok? Nahong kaya mga kapatid, namangha si Heraclius sa kanyang katatagan, sa kanyang pananampalataya. At sinabi sa kanya, kung ganon, lumapit ka sa akin at halikan mo ang aking ulo at palalayain kita. Sabi ni Abdullah bin Hudhafa sa kanya, walang problema. Sa kondisyon na gagawin ko yon, kapalit nito ay hindi lamang ako ang iyong papalayain, kundi lahat ng aking mga kasamahang Muslim na nabilanggo ay kinakailangan palayain mo rin. At dahil dito, pumayag ang hari na palayain si Abdullah bin Hudhafa, pati ang kanyang mga kasamahang mga Muslim, bilang kapalit ng paghalik sa kanya. Na kung kaya, lumapit sa kanya si Abdullah bin Hudhafa, at pagkatapos, hinalikan niya ang hari, at dito, sa pamamagitan nito, pinalaya siya at ang kanyang mga kasamahang Muslim. Sila'y bumalik sa Madina, Al-Munawwara, at pagkatapos pinatawag si Abdullah bin Hudhafa ni Umar bin Khattab, at isinalaysay ni Abdullah bin Hudhafa kay Umar bin Khattab radiyallahu anhuma kung ano ang nangyari sa pagitan niya at ng mga Romano at sa kanang hari. At ito ay ikinuwento niya ang buong salaysay, buong kwento, buong pangyayari sa kanya. At sabi ni Umar bin Khattab sa kanya, ako ay mayroong 2 tanong. Unang tanong, bakit hindi mo tinangkilik yung alok sa iyo ng hari na kainin ng baboy at sa kainumin ng alak? Samantalang ito ay nakasaad sa banal na Quran kapag ikaw ay nasa kagipitan. Dahil sinabi ng Allah, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَدٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sa makatuwid, kung sino man ang napilitang gawin dahil sa matinding kailangan, dahil sa matinding pangailangan, ay maaari siyang kumain ito mula sa mga ipinagbabawal ng walang kaakibat na paglampas sa hangganan at pagsobra sa hangganan itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala upang siya hindi magkasala. Tunay ng Allah ang mapagpatawad at mahabagin. So sabi ni Umar Khattab, bakit hindi mo tinangkilik? Ang sabi ni Abdullah bin Hudhafa, hindi ko tinangkilik sa kadahilanan, hindi ko makakayang gawin ang mga ito na may kalapastangan sa Islam.
Ang ibig sabihin, dahil kapag ito ay ginawa ko, maaring lapastangan nila ang Islam. At sasabihin ng mga Romano at ng hari na ganito pala yung Islam. Tatakutin lang pala yung mga Muslim at bibigay na at susuwayin na ang Quran, susuwayin ang Islam at ano-ano pa, susuwayin nilang dakilang tagapaglikha. Kaya hindi ko ginawa yon. Kaya't natuwa si Umar bin Khattab sa kanyang naging tugon, sa kanyang ginawa. At sabi niya, pangalawang tanong, nung ikaw ay pinahalik ng hari sa kanyang ulo, bakit mo ito ginawa? Sabi niya, katotohanan nung aking nilapit ang aking mga labi sa kanyang ulo, ang totoo noon, hindi ako humalik sa kanya, hindi ko siya hinalikan. Bagkus, nilalawayan ko siya, dinuduruan ko siya, habang ang akala niya at ang buong akala niya na siya ay aking hinahalikan. Subalit yun ang ginawa ko. Na kung kaya natuwa si Umar bin Khattab sa kanyang naging tugon at sa kanyang ginawa. At pagkatapos ay siya ay hinalikan ni Umar bin Khattab. Hinalikan niya ang kanyang ulo sa harap ng mga tao. At sinabi ni Umar sa mga tao, katotohanan narapat sa bawat Muslim na halikan ang ulo ni Abdullah bin Hudhafa radiyallahu anhu majma'in. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pinakamalaking aral sa likod ng kwento na ito ay ang pagsubok na dumating sa sahaba, na sa kabila ng matinding pagsubok na dumating sa kanya ay hindi niya ipinagkanulo ang kanyang pananampalataya. Ang katatagan sa pananalig, sa pananampalataya sa relihiyong Islam ay hindi basta natitinag dahil lamang sa mga pagsubok. Bagkus darating ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa huli, sa sino mang nagmatiis, sa sino mang nagtimpi sa mga pagsubok na dumating sa kanya. Pangalawa, makikita natin dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam kung gaano katalino si Abdullah bin Hudhafa, na ang kanyang pamaraan sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa kanya, yung kanyang katalinuhan ang nagsalba sa kanila. Subhanallah. Yan ay isa sa mga pabor ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibinigay sa sino man nais niyang bigyan. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Ilyas. Thank you.